Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagsuporta sa pangarap ng isang tao ay paraan para maiparamdam mo sa kanya kung gaano siya kahalaga para sa iyo. Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya tayong pahalagahan ng iba. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga loyal listener na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sheena. 27 years old at may-ari ng isang restaurant dito sa Pasig. Papa Dudut, kapag mahal mo raw ang isang tao, susuportahan mo ang bagay na magpapasaya sa kanya. Ipaparamdam mo sa kanya na palagi kang nasa tabi niya sa oras na iwan na siya ng iba at ikaw ang kukuhanan niya ng lakas para mas lalo siyang magpatuloy sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Ayun nga lang, dahil nasanay na sila na palagi tayong nakasuporta ay nawawala na sila ng dahilan para tayo ay pahalagahan nila. Papa Dudut, sumulat ako para ikwento sa inyo ang nakakatuwa at medyo nakakainis na parte ng buhay ko. Sisimulan ko itong kwento sa relasyon namin noon ng boyfriend kong si Carl. Sa high school nag-start na maging kami. Kaya naman halos kilalang kilala na namin ang isa't isa. Lalo na kung tungkol sa mga pangarap namin. Sa pagitan naming dalawa, mas mataas talagang pangarap ni Carl. Matagal na niya kasing gustong maging artista, pero hindi yun sinusuportahan ng mga magulang niya. Wala raw kasing pera pag pumasok sa showbiz, kaya sinunod niya ang gusto ng parents niya na kumuha ng kursong business management. Nang makatapos siya sa pag-aaral at makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya, doon siya nag-decide na balikan muli ang bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya, ang pasukin ang buhay ng pag-aartista. Siyempre, todo support naman ako sa kanya, Papa Dudut. May theater background kasi si Carl, kaya naman kaya niya talagang umarte. Kinukonta ko noon ang mga kakilala kong nagtatrabaho sa TV production. Sinasamahan ko rin si Carl sa mga pinupuntahan niyang audition at hinihintay kong matapos yon. Kahit nasa labas lamang ako ng building o kaya ay nasa malapit na fast food chain. Gusto ko kasing maramdaman niya na kahit na hindi pa siya sikat ay meron na kaagad siyang fan sa katauhan ko, Papa Dudut. Grabe, congrats babe. Sa wakas ay magkakaroon ka na rin ng TV commercial. Masayang wika ko nang matapos kong marinig ang pagkukwento ni Carl. Extra lang din naman ako sa TV commercial na yon. Kumbaga nasa may likod lang ako noong mismong artista. Ang wika naman ni Carl. Kahit nasa likod o tabi ka man ng artista, ang mahalaga doon makikita ka na sa TV. Mangyayari na yung matagal mo nang gustong mangyari. Matutupad na yung pangarap natin, Beb. Ang sabi ko naman. Pangarap ko na naging pangarap mo na rin. Thank you, Beb, ha. Mahigit 1 oras ka ring naghintay sa akin dito sa fast food chain. Ang sabi niya. Ano ka ba, wala yun. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Ako yung magiging original #1 fan mo. Pero grabe, na-excite na talaga ako. Feeling ko kasi magtutuloy-tuloy na to, magkakaroon ka ng TV commercial tapos mapapanood na rin kita sa mga soap opera. Tapos ang next noon, magkakaroon ka na rin ng pelikula. Grabe babe, malapit ka na talagang sumikat. Na-excite na sabi ko sa kanya. At sobrang nagpapasalamat naman ako kasi palagi ka nandyan para sa akin kahit na wala ka pang masyadong pahinga mula sa trabaho mo. Sinasamahan mo pa rin ako sa mga auditions ko. Sheena, thank you talaga ha. Mula sa umpisa, ikaw talaga yung palagi nakasuporta sa pangarap ko na ito.
Tugon pa ni Carl. Siyempre mahal kita eh. Kaya mahal ko ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Basta huwag mo kong kakalimutan kapag sumikat ka na ha. Baka mamaya ipagpalit mo ko sa mga magagandang artista dyan. Nakalabing sabi ko. Hindi naman mangyayari yon. Ikaw kasi lang ang nag-iisang beb at babaeng mamahalin ko sa buhay ko, promise ko yan. Tugon pa ni Carl. Papa Dudut, alam ko kung gaano kahirap pumasok sa mundo ng showbiz. Lalo na kung wala ka namang connection. Buti sana kung may kamag-anak si Carl na sikat na artista na pwede siyang matulungan sa pangarap niya pero wala. Kaya naman para hindi siya panghinaan ng loob ay ako ang palaging nakasuporta sa kanya. Nagtatrabaho pa ako noon bilang manager sa isang restaurant. At kahit galing sa trabaho ay sinasamahan ko pa rin siya sa mga lakad niya. Wala rin naman kasing ibang susuporta sa kanya. Kaya bilang girlfriend niya ay gagawin ko ang lahat para maramdaman niya na dapat niyang ituloy ang lahat ng mga pangarap niya. Papadudot pagkatapos ng kauna-unahang TV commercial ni Carl. Parang naging mitsa yon ang swerte niya dahil may lumapit sa kanya na talent manager noon. Inalok siya ng mga TV appearance na racket kaya naman nasundan pa nang nasundan ang mga TV appearances niya. Hindi nagtagal ay lumabas na rin siyang extra sa mga soap opera hanggang sa makakuha siya ng supporting role at may ka-love team na rin siya. Doon na mas umingay at sumikat ang pangalan ni Carl. Ako naman ay naging busy sa trabaho at pagkaplano na magbukas ng sarili kong restaurant. Grabe, nakaka-proud ka naman talaga, babe. Excited na ako sa restaurant mo na yun. Alam ko kasi na matagal mo nang gusto yun, ang wika pa ni Carl. Oo, at ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Thank you sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na ituloy yun, babe. Tugon ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya mo yan. Nakakakaba lang talaga kasi pera at effort ang magiging puhunan mo. Pero sigurado ako na magiging successful na ang lahat ng plano mo, ang sabi pa ni Carl. Thank you, babe. Basta huwag kang mawawala sa opening ng restaurant ko ha. Paalala ko sa kanya. Siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa espesyal na araw na yon. Kagad namang tugon niya. Nasa kalagitnaan pa kami ng masayang pagkwekwentuhan nang may lumapit sa aming isang babae na gustong magpa-picture kay Carl. Napatingin pa siya sa akin at tinanong kung kaano-ano raw ba ako ni Carl. Pinsan niya ako, hindi ba Carl? Magpinsan tayo? Kagad na baling ko kay Carl. Oo, pinsan ko nga siya. Tugon naman ni Carl. Talaga po, akala ko may girlfriend na kayo. Sabi na nga po ba at hindi kayo yung nasa blind item na may tinatagong girlfriend. Miss, okay lang ba na kunan mo kami ng picture ni Carl? Tanong sa akin ng babae. Oo naman, syempre, tugon ko. Papadudot mula nang magkaroon ng ka-love team si Carl sa isang soap opera, mas sumikat pa siya. Sikat rin kasi yung artistang babae na kapareha niya at ito talaga ang nagdadala sa love team nila. Nang magsimulang sumikat ang love team ni na Carl at Vanna, ako ang nag-decide na ilugar ang sarili ko sa showbiz career ni Carl. Kinausap din kasi ako, papadudot, ng talent manager niya at sinabi niya na kapag nalaman ng mga tao na may girlfriend na ito ay pwedeng makaapekto yon sa pagsikat ni Carl. Kaya naman pumayag ako na makilala ng ibang tao na pinsan lang ni Carl. Nung una, papadudot, ay hindi sang-ayon si Carl na ipakilala niya ako bilang pinsan niya. Ayaw niya raw kasi na maramdaman ko na tinatago niya ako o kinakahiya niya ang relasyon namin. Pero ako na rin talagang nag-adjust para sa kanya. Sinabi ko na ayos lang sa akin ang ideya ng talent manager niya. May tiwala naman ako kay Carl at naniniwala ako na ako lang ang mahal niya. At pinangahawakan ko rin ang pangako niya na hindi niya sisirain ang tiwala ko sa kanya, papadudot. Nang matapos ang unang soap opera kung saan kasama si Carl, kagad yung nasundan ng isa pa. Kasama niya ulit doon ang ka-love team niya na itago na lang natin sa pangalang si Vanna. Bukod sa soap opera na yon ay nagkaroon na rin sila ng mga TV commercials. At aaminin ko na may mga oras talaga na pinagseselosan ko na rin si Vanna. Dumagdag pa na nakakaramdam ako ng insecurities sa kanya. Maganda kasi talaga si Vanna. Hindi masyadong matangkad, matangos ang ilong at sobrang kinis at puti ng kutis niya.
Kilala niya rin akong girlfriend ni Carl at alam niya na ipinakilala ako ni Carl sa ibang tao na pinsan niya. Mabait din naman si Vanna, Papa Dudut. Kapag nanonood ako ng shooting nila ni Carl ay tumatabi din talaga siya sa akin kapag wala silang ibang ginagawa. Nakikipagkwentuhan siya at nagtatanong ng tungkol sa relasyon namin ni Carl. Kaya naman naging magaan na rin talaga ang loob ko sa kanya. Ayun nga lang, sa pagsikat nilang dalawa, nawawala na ng time sa akin ang boyfriend ko. Hindi ko tuloy napigilang sumama ang loob nang hindi siya makapunta sa opening ng restaurant ko. Actually nakapunta naman siya pero gabi na at sarado na ang restaurant. Babe, sorry ha. Ngayon lang ako nakarating. Late din kasing dumating yung ibang artista kanina kaya late kami nakapag-start ng shooting. Kaagad na dispensa ni Carl. Sabi na nga ba, yan na naman ang idadahilan mo sa akin. Nagtatampong sabi ko. Sorry na, hindi ko naman gustong hindi makarating. Mabuti nga't naabutan pa kita dito, promise. Babawi talaga ako sa'yo, patawarin mo na ako, wika niya. Hi, para namang matitiis ko na magtampo sa'yo ng matagal, ang sabi ko. Pinapatawad mo na ako hindi ka nagalit sa akin, nakangiting tanong niya. Hindi naman ako galit sa'yo, nagtampo lang ako ng very light, wika ko. Sorry talaga, alam kong sobrang espesyal ng araw na ito para sa'yo. Pero babawi talaga ako, promise. Congrats ulit beba, ang wika pa ni Carl. Papadudod sa lalong pagsikat ni Carl sa kanyang showbiz career ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang suportahan siya at mag-adjust para sa kanya. Naging busy na rin ako noon sa sarili kong restaurant kaya hindi na ako nakakasama para manood ng shooting nila. Ganon din naman siya. Dahil naging sunod-sunod ang mga racket niya, lalo nang magpelikula na siya. Mas nawalan siya ng oras para sa akin. Sobrang bibihira na kaming magkita sa loob ng isang buwan. Tapos kapag nagkikita kami ay doon sa hindi masyadong maraming tao. Para hindi siya pagkaguluhan ng mga fans na makakakilala sa kanya. At para hindi siya magkaroon ng issue kasi mas sumisikat ng love team nila ni Vanna. Sa tuwing nagkikita kami ni Carl ay palagi naman siyang malambing sa akin, Papa Dudut. Pinaparamdam niya kung gaano niya ako kamahal. At sinasabi niya na rin na hindi niya sisirain ang tiwala ko pati na ang relasyon naming dalawa. Kung ano man daw ang lumalabas na chismis tungkol sa kanila ng ka-love team niyang si Vanna. Kagaya na lamang ng may relasyon na raw sila. Na nakikiss raw sila sa loob ng dressing room. At kung ano-ano pang tungkol sa kanilang dalawa ay paingay lang daw yon. Para masumikat ang pangalan nila. At sinisigurado niya sa akin na ako lang ang babaeng mahal niya. Ramdam ko naman na sincero siya sa mga sinasabi niyang yon. Na mahal niya talaga ako. Kaya lang kasi minsan ay hindi sapat yung puro pagmamahal lang. May mga bagay na kailangang isuko kahit na alam mo na pati ikaw ay masasaktan din, Papa Dudut. Beb, sa Davao pala yung shooting namin para sa pelikulang gagawin namin next month. Wika ni Carl habang sabay kaming nagla-lunch. Ganon? Ibig sabihin na ay magtatagal kayo doon? Tanong ko. Medyo, kasi halos lahat ng eksena ay doon daw gagawin. Gusto mo bang sumama? Pwede ka namang sumama at sabihan ko sila na isasama kita tapos magbakasyon na rin tayo. Suhestyon niya. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwanan yung restaurant ko kasi bagong bukas lang yun, ang sabi ko. Oo, alam ko. Nalulungkot lang ako kasi matagal na naman tayong hindi magkikita kaya gusto kitang isama sa Davao, ang sabi pa ni Carl. Hindi ka pa nasanay palagi naman tayong ganito. Hindi magkasama at halos hindi na rin tayo nakakapag-usap. Sa totoo nga lang minsan parang mas okay na rin yon para sa akin. Mas okay yung hindi tayo masyadong nagkakausap o kaya nagkikita para hindi na rin tayo nahihirapan gawa ng mga schedule natin. Lalo ka na, makahulugang sabi ko. Sheena, ano ba yung sinasabi mo? Okay naman tayo hindi ba? Wala tayong kahit na anong problema? Tanong pa ni Carl. Carl, wag mo nang i-deny. Alam ko naman na napapansin mo na hindi okay itong relasyon natin. Hindi lang naman talaga ako ang nahihirapan dito. Pati na rin ikaw. Kaya nga naisip ko na mas okay kung tapusin na lang natin ang relasyon nating dalawa. Maghiwalay na lang tayo kasi pagod na rin ako
Pagod na ako sa relasyon na ito. Tugon ko naman sa kanya. Papa Dudut, nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Carl dahil sa sinabi kong yon. Kahit naman ako ay nagulat din sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Mahal na mahal ko kasi si Carl at hindi ko ma-imagine noon na pwede pang magtapos ang relasyon naming dalawa. Kaya lang ay iba talagang nagagawa ng pagod sa isang tao. Kahit gaano mo siya kamahal, kung pakiramdam mo paulit-ulit na lang ang nangyayari sa inyo, hindi mo na mapipigilan ang sarili mo na bumitaw. Kagaya ng nangyari sa akin, kahit malalim talaga ang pagmamahal ko sa kanya, nag-decide akong bitawan siya kasi alam ko na pareho na kaming nahihirapan sa sitwasyon namin. Hindi rin naman kasi talaga madali para sa akin ang sinasabi ko na yon sa kanya. Si Carl ang kauna-unahang lalaki na minahal ko at pinangarap na makasama sa panghabang buhay. Pero kasi ang naisip ko noon ay pwedeng ako ang maging dahilan para hindi magtuloy-tuloy ang pag-abot niya sa pangarap niya. Paano kung malaman ng ibang tao ang totoong relasyon namin ni Carl? Paano kung masira ang career niya ng dahil lang sa akin? Paano kung bumagsak siya ng dahil sa relasyon naming dalawa? Yun ang ayoko mangyari. Ayoko nang matali pa si Carl sa relasyon namin, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi rin kaagad pumayag si Carl sa pakikipaghiwalay na ginawa ko sa kanya ng gabing yon. Halos maiyak pa nga siya habang nakikiusap na huwag kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa restaurant ng mga oras na yon, kaya hindi kami naging center of attraction. Hinawakan pa ni Carl ang mga kamay ko at sinabi niya na kaya pa naming ayusin ang lahat. Pinaalala niya sa akin ang mga pangako namin sa isa't isa. Pero hindi na kasi sapat yon para magpatuloy pa kami sa relasyon namin. Hindi na sapat yon para panghawakan pa namin. Karamihan kasi sa mga celebrity na may karelasyon na non-showbiz ay nauuwi din sa hiwalayan. Alam ko na doon din kami papunta ni Carl kaya bakit kailangan pa naming patagalin ang lahat. Pagkatapos ng gabing yon ay sinuyo pa akong muli ni Carl para ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Pero nagmatigas ako sa desisyon ko. Nasaktan din naman ako noon at pilit lang na nagpapakatatag. Pero ayoko nang makaapekto pa sa showbiz career niya hanggang sa tuluyan na rin siyang sumuko sa pakikipagbalikan niya sa akin. Nag-focus na lamang ako sa pag-aasikaso ko sa restaurant ko. Habang si Carl ay mas lalong sumikat sa showbiz career niya. Masaya ako kapag nakakarinig o nakakapanood ng mga balita tungkol sa kanya. Masaya na malungkot at patuloy na nasasaktan hanggang sa mga oras na yon, Papa Dudut. Bakit ba kasi hihiwalayin mo pa si Carl? Mahal mo pa pala pero hindi mo na siya binalikan. Ni hindi mo man lang binigyan ng chance na makapag-usap kayong dalawa. Ilang beses kaya siyang humingi ng tulong sa akin. Kaya lang ang tigas mo. Napapailing na sabi ng kaibigan kong si Camille. Ayoko lang namang maging panggulo pa ako sa career niya. Pareho na rin kasi kaming nahihirapan na mag-adjust sa mga schedules namin. Tapos natatakot din ako na baka malaman ng fans niya ang tungkol sa aming dalawa. Natatakot ako na baka masira siya ng dahil lang sa akin. Nasaktan din naman ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya pero hindi naman yon para sa akin. Para kay Carl yung ginawa kong yun. Malungkot na wika ko. Alam mo, sa totoo lang, ang unfair ng ginawa mo. Si Carl kasi pilit niyang pinaglalaban yung lahat para sa relasyon ninyong dalawa. Tapos ikaw naman, bigla na lang sumuko, ang wika pa ni Camille. Ganun talaga, hindi sa lahat ng oras, pwede naming ipaglaban yung nararamdaman namin. Kasi pwedeng masayang lang lahat ng effort at panahon na ilalaan namin dun, ang sabi ko. Paano kung hindi naman masayang? Paano kung mas okay pala na nag-take ka na lang ng risk noon? Hindi ba mas okay kung sinubukan mo man lang? Kaysa ngayon na ang dami mong what ifs? Tanong niya. Hindi naman kailangan masagot ang mga what if na yun eh. Ang mahalaga, alam ko at nakikita ko na masaya si Carl sa buhay niya ngayon. Kasi sobrang successful ng showbiz career niya. Matagal niya ng pangarap yun. Kaya masaya ako na sa wakas ay naaabot na talaga niya ang mga pangarap niya. Tugon ko. Papa Dudut, sobrang saya ko nang sa wakas ay nagkaroon ng pelikula si Carl na siya ang bida kasama ang kanyang ka-love team na si Vanna.
Naging successful din ang pelikula na yon lalo na at talagang sweet silang dalawa sa isa't isa kapag ini-interview. Siyempre hindi ako magpapaka-ipokrita ngayon at aaminin ko na sobrang nagsiselos pa rin ako ng mga oras na yon. Ang iniisip ko na lang talaga ay matagal na yung pangarap ni Carl. Ang sumikat at magkaroon ng sariling pelikula. Kaya kahit na hindi kami magkarelasyon ay ibibigay ko pa rin sa kanya ang buong suporta ko. Ako naman Papa Dudut ay nagpatuloy sa pagfo-focus sa pagmamanage ng restaurant ko. Siyempre para hindi mabigyan ng espasyo, ang isip ko na maalala ang lahat ng tungkol sa amin ni Carl. Blinako na rin siya sa mga social media account ko at iniwasan ko ang lahat ng mga bagay na pwedeng makapagpaalala kay Carl. Hindi naman ako bitter, gusto ko lang ng peace of mind. Pakiramdam ko naman ay nakukuha ko yon sa patuloy na pag-iwas ko sa lahat ng mga bagay na tungkol sa kanya. Hanggang sa makalipas ang 2 taon at nagkaroon kami ng high school reunion. Doon kami ulit nagkita ni Carl at saglit na nagkumustahan. Hanggang sa napansin ko ang suot pa rin niya na first couple bracelet namin noon. Sinusuot mo pa rin pala yan? Tanong ko. Kahit kailan naman hindi ko tinanggal to eh. Pwera na lang kung maliligo na ako. Alam mo kasi nung tayo pa, sa tuwing sinasamahan mo ako, sa pinupuntahan kong audition, nawawala yung kaba ko. Kaya mula na maghiwalay tayo, hindi ko na hiniwalay itong bracelet ko sa akin. Para pakiramdam ko ay palagi pa rin tayong magkasama. Wika niya. Bakit gusto mo pa rin na magkasama tayo kahit na sinaktan na kita noon? Gulat na tanong ko. Mahal kita. Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na pwede pa. Pwede pa tayong magkabalikan. Wika niya. Pero ayoko na makagulo sa pangarap mo. Hindi dahil sa tinatago mong relasyon natin. Ayoko lang talaga na mahirapan ka sa akin o sa ating dalawa. Paliwanag ko. Kahit kailan, hindi ka nakagulo sa akin, Sheena. Kasi ikaw ang pangarap ko. Ang pakasalan ka, bumuo ng pamilya at makasama ka sa panghabang buhay. Yun talaga ang pangarap ko. Pangarap na kahit kailan ay hindi magbabago. Sheena, mahal pa rin kita. Baka naman pwedeng subukan ulit natin. Umaasang tanong niya. Carl, ang totoo, hindi rin naman nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang nag-iisang laman nitong puso ko. Sorry kung nasaktan kita noon. Sorry kung sumuko ako. Sorry kung bumitaw ako at hindi kita pinaglaban. Naluluhang sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Hindi ka dapat mag-sorry. Naiintindihan ko ang lahat. Naiintindihan ko na ginawa mo yon para sa akin. Sinakripisyo mo ang lahat pati ng relasyon natin dahil mahal mo ko. Basta this time wala nang susuko at bibitaw sa ating dalawa. Tugon naman niya. Papadudot ng gabi na yon, nagkabalikan na kami ni Carl. Hindi na ako nagpakipot pa kasi wala na ring dahilan para gawin ko yon. Mahal namin ang isa't isa. At yon ang importante sa lahat. Kaya tuwang-tuwa si Camille nang maabutan niya kaming magka-holding hands ni Carl. Pero mas natuwa siya nang malaman niya na pagkatapos ng halos 2 taon, muli na naming inayos ang relasyon namin. Alam niya raw kasi na sa bandang huli ay magiging kami rin daw ulit ni Carl. Papadudot, nag-decide na rin si Carl na bitawan na ang showbiz career niya. Nung una, kinukumbinsi ko pa siya na balikan niya yon kasi alam ko na yun talaga ang passion niya. Pero okay na raw siya sa na-experience niya na spotlight sa showbiz, masaya na raw siya sa minsang kasikatan at naranasan niya noon. Ang gusto niya rin ay bumawi sa mga magulang niya sa pamamagitan ng pagmamanage ng negosyo nila at sinuportahan ko naman siya sa gusto niyang gawin. Pagkalipas ng 2 pang taon ay nagpakasal na rin kami ni Carl, Papadudot. Paminsan-minsan ay umi-extra pa rin siya sa pelikula o kaya ay sa soap opera pero hindi na siya tumatanggap ng mga major role. Masaya na siya sa ganong pa-extra-extra lang kung saan siya nagsimula. At masaya rin ako na sa kabila ng pagsubok na dumating sa relasyon namin, ako pa rin ang pinili ni Carl na mahalin at makasama sa panghabang buhay. Mas pinili niya ako kaysa sa kasikatan niya bilang isang celebrity noon. Alam niyo Papadudot, na realize ko na ang misteryoso talaga ng pag-ibig. Lahat ay pwede mong magawa para lang dito. Kahit pamasaktan mo ang sarili mo, magagawa mo pa rin para lamang sa taong pinakamamahal mo. Minsan talaga, kung sino pa yung nagsasakripisyo para sa pagmamahal,
Siya rin yung nagiging masaya sa bandang huli kasi nagawa ko mang isakripisyo ang relasyon namin ni Carl para sa pangarap niya, mas nangibabaw pa rin ang pag-ibig naming dalawa na dahilan para magkabalikan kami at maging isang buo at masayang pamilya ngayon. Salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko na basahin sa araw na ito. Yours truly, Sheena. Maraming salamat Sheena sa pagbabahagi mo ng kwento ninyo ni Carl. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa inyong dalawa, nakakatuwa na hindi talaga nagbago ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Ibig sabihin lang noon ay sadyang tunay ang pagmamahal na namamagitan sa inyo. Pareho kayong maswerte at natagpuan ninyo ang bawat isa dahil pareho kayong naghintay at muling pinili na magmahal ulit. Kaya sana'y mas lalo pang pagtibayin ang samahan at pagmamahalan ng inyong pamilya. Mga kaistorya kagaya nga ng sinabi ni Sheena, sadyang napaka-misteryoso ng pag-ibig. Marami kang bagay na magagawa na hindi mo akalaing kaya mo palang gawin. Kagaya na lamang ng pagsasakripisyo na pwedeng makapanakit mismo sa inyong sarili. Magagawa mo ang lahat ng posibleng bagay na makapagpapasaya sa taong mahal mo. Madalas kung sino pang gumagawa noon ay sila rin ang nagiging taong masaya sa bandang huli. Sa ganung paraan napapatunayan nila na totoo ang pagmamahal na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.